Kuminsan po, napapansin nyo siguro sa ating second worship, video replay. Hindi po dahil biglang tinamad ang inyong lingkod. May mga dahilan. Sapagkat ang notes ko po, pagka nagme-message, sobrang konti. More than 90% of what I say here are not in the notes. Not written. So there is no guarantee that I can repeat the same message the same way sa second service when we decide to use the same message. Madalas po mga kapatid, meron tayong nakahandang message 1 and message 2. Magkaiba. Pero matapos i-deliver ang first message, nag-uusap-usap kami ng ating mga workers and we say, sayang pag hindi narinig ng second group. So ulitin na lang natin. So pag nag-decide po kaming ulitin yon, dalawa naman ang natirang choice. Ila-live ko ba uli? And it is no guarantee that it could be delivered the same way. O i-replay ang video para matiyak natin na kung ano ang narinig ng first group, ganun din ang second group. At madalas, we choose to just replay the video. Hindi dahil tinatamad tayo, kundi ayaw nating may mamiss kayo, na maaaring mamiss ko when I orally deliver it again because I have no notes. Hindi ganun kadetalye ang mga notes. Kaya para po sa inyo, pagka nire-repeat, huwag na kayong magdramang bukid sa akin at sasabihin nyo, bakit po hindi live? Kung gusto nyong live, pumunta kayo sa mga sabungan, live doon lagi. Para sa ikabubuti nyo yon. So please, pagaanin nyo ang loob ko. Pag nag-decide ako na replay, huwag na kayo magdrama. Enjoyin nyo yon because this is for you. Paminsan-minsan, pag nag-replay tayo, dahil siguro meron akong sore throat, at kesa man mag-agaw buhay ako dito sa inyong harapan, replay na lang. Yun din naman ang laman eh. Ang mahalaga yung content, hindi yung form. So please, cooperate and enjoy it. Ephesians 2:10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Lahat ng buhay may saysay. Bawat individual may calling, bawat isa may role. Ang mahalaga, malaman nyo na agad. Ano ba yun? Yung gusto natin gawin, yung nag-enjoy tayong gawin, yung nakaka-minister tayo sa iba, pag ginagawa natin, role yun. May role na para sa practical life at meron naman para sa ating spiritual life. Pare-pareho po tayong gifted. Everybody is important. Some people might be tempted to think and feel that they are not important, but that's only when they are not performing according to God's design and when they are not doing what God assigns them to do. Kaya mahalaga hanapin yun. Jesusness to the ends of the earth. What is your personal assignment? Panginoon, salamat po dahil maaari kami magbulay-bulay ng malalalim at malalawak na kahulugan ng iyong salita. Turuan mo kaming palawakin ang aming isip, palalimin ang pangunawa, at pakawalan mo aming espiritu mula sa mga kulungan ito para makahanap kami, Lord, ng mas magaganda, maliwanag na kahubuluhan ng iyong karunungan na binibigay mo sa amin. Be our speaker, be our teacher. Use your servant only as your instrument, but Lord, be our healer, our friend, and our guide. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Ang nakaraan, the good virus. Remember, message natin last week? Ang bala ko po last week ay yung good virus, message 1, at yung message ngayon ay message 2 on the same day. But again, we decided, sayang naman yung good virus pag hindi nadinig ng group 2. So narinig nyo last week. Sariwain natin ang nakaraan. Peter shares the Jesus virus. The people became vulnerable to that infection, positive and beautiful infection of the Jesus virus. Then Peter crushes the immune system of law-based religiosity and completes the contagion by gracious, love-based faith. The preaching of Peter after the Holy Spirit descended upon them at the day of Pentecost was a big challenge to traditional Judaism because it crushed the foundation on which Judaism stood, the law. That, having been released to the public, was also enriched with gracious, love-based practice of the faith. Kaya hindi na-resist ng mga tao sa Jerusalem ang pagkalat ng Jesus virus na yan. Acts 2:41, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. Wala pang nare-record na ganyan sa mga contagion, 3,000 in a day.
Ito yung mahigit pa. In just one day, the Jesus love virus infected thousands. What you call a spiritual pandemic. Of course, it made the temple authorities panic because it was a challenge to their power base. Araw-araw, sila yung nagkakatipon sa templo, equivalent ng ating bulwagan, at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, equivalent ng ating sambahay. May sambahay na ba kayo o templo lang? Kailangan dalawa. Meron kayo involvement dito sa templo, bulwagan, at sa sambahay. Na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Very powerful. Ang dami-daming sumusunod sa the way of Jesus dahil sa patotoo ng mga kapatid. Nagmamahalan, nagtutulungan sila. Those infected incubated the virus and added love, fellowship, and belongingness to its potency. Who did not want to belong? Who does not want to belong? Who does not want to be loved? And who does not want to love? Actually, pag tinanggal lang yung mga threat, yung mga takot natin, self-defenses, we all like to love. And we all like to be loved. At yun ang naranasan ng mga tao. Acts 2:47, at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. It really was an epidemic, a pandemic even. Matthew 28:18-20, nung ang Panginoon ay bumangon mula sa kamatayan at ngayon ay napipintong umakyat sa kalangitan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya't kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So what Jesus had in mind was global. Infection pa more ng positive, beautiful love virus. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko, as if to underscore, hindi sa mga utos ni Moses, sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Jesus gives the marching orders. Infect the whole world. What would this Jesus virus end? Sabi, hanggang sa katapusan ng panahon. So may panahong matatapos. Jesus ends the era, the period of condemnation. Jesus saves people from condemnation and punishment by the law. That is the era, the age that would end. Jesus saves people from guilt, fear, worry, and anxiety caused by the law. Because they had the 10 Commandments and they had 613 other commandments called misbats. And surely, before 1 hour after rising from your bed, you would have already broken a lot of them. Hindi makakalipas ang isang oras, isang araw na hindi ka makasalanan. So lagi kang offer ng offer, pray ka ng pray, lagi kang natatakot, lagi kang guilty. And Jesus ended all that by declaring an amnesty through His love. That people are no longer under the law but under grace. No longer measured by the law, therefore laging kulang, but now measured by God's love, laging puno. Jesus saves people by God's declaration of unconditional love and acceptance apart from the law. This is the gospel. This is the message that should be brought to the ends of the earth. But is this the message that the church is bringing? Jesus gives peace and rest this way. This is the way. This is the way of Jesus, to give peace and rest. Not to require you to go above the law and to be able to fulfill all of it because we cannot, but to declare all of us as righteous, made righteous by our faith in Him and by the gracious, loving act of the Father. This is the Jesus virus that swept Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth in the first century. Hindi kinailangan ng mga kotak-kotakot ng mga misyon, mga barko, mga misyonary para maganap na marating ang end of the earth. Because at the time of Pentecost, all of the known races and nations were represented in Jerusalem because there was a feast. And when the message of Jesus was declared, the message was declared to the ends of the earth. Because those people in Jerusalem at the time would go home to their various countries and bring the gospel there.
Sobra kasing finranchise sa mga religion yung mission and missionaries, nagmukha silang very important in bringing the gospel to the whole world. Nangyari na yon noong first century. Kaya lang patuloy at itinutuloy natin. Inangkin kasi ng mga religious corporations ang Diyos, maging ang evangelism, maging ang church. But this was already declared in a non-sectarian way to the whole world, so to speak. This is the same Jesus virus that we should have been sharing to the world. That we should be sharing. Acts 1:8. Review pa lang yung kanina, ngayon pa lang yung bago. I'm sure 99% natandaan nyo naman, di ba? That review was not necessary. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. And as we have said, that the day of Pentecost, during that feast, all of Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth were represented in that small district in Jerusalem. And they all heard the gospel. But Judaism was exclusive to the Jews, remember? Judaism was led by the official, exclusive prophets and priests, licensed and franchised by the temple, by Religion, Inc. Judaism was temple-based and derived. But the Jesus faith, the Jesus way was to go from Jerusalem, not stay there, to and through Judea, their territory, and even to and through Samaria, a place they did not love and like, and then to and up to the whole world, the rest of the planet that was excluded in the map of the Jews. Kasi sa kanila, sila lang ang tao, kanila lang ang Diyos, kanila lang ang temple. Pero sabi ni Jesus, no. This is not going to be exclusive to Jerusalem. This should be brought to whole of Judea, to Samaria that you don't like to go to, and then to the ends of the earth. So, this is a clear departure from the temple and from Judaism. With these simple words, it should have been clear to all the Christians in the long past that this is a departure from Judaism. That there could be no mixing of the two. But the mixing made by the church in the last 2,000 years had rendered most Christians confused. Hindi natin alam kung alin ang message talaga, alin ang susundin. Pinambabato natin sa isa't isa yung mga law that were already rendered moot and academic because we are now not under it. Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Inuulit lang natin. Therefore, go and make disciples of all nations, all races. These are not political entities, but races. When you say the word nations, races. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything not them, not the Pharisees, I have commanded you. So all nations means end of the earth. The thing is to teach obedience to everything Jesus commanded. Again, this is a far departure from Moses and Judaism, because Jesus set them free from the chains of the Sabbath, of dietary purity, of sexual segregation. Jesus had women sitting with the men listening to him. He had women disciples and women leaders. And Jesus declared the most important message of all his resurrection to a woman who declared it to the men. So nakita niyo, maraming ginawa si Jesus na talagang kontra sa tradisyon ng law. Dahil yun ang gusto niyang basagin, dahil yun ang pabigat sa buhay ng mga tao. At sabi ni Jesus, therefore go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you, rather teaching them Jesusness. John 14:6, I am, not them, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now, going to the Father could mean yung laging itinuturo ng mga relihiyon yung far away heaven behind the clouds where you go after you die. That could be the meaning. But there's a more immediate meaning of going to the Father, which means what Jesus taught in the Lord's Prayer. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Meaning, Lord, be king of my heart. Don't ask me to go to heaven to your kingdom. Bring heaven down to me. Kaya ang itinuro ni Jesus na prayer is, thy kingdom come, not I go to your kingdom.
And how does the kingdom come? When God reigns in our hearts as revealed through Jesus, who is the perfection and revelation of the invisible God. In him, the fullness of the deity lived in bodily form. So what did Jesus teach? How do you go to the Father? Going to the Father means having a life of peace, of love, of rest. Because when you are in that state, it's as good as being in heaven. It means that God is ruling in your heart, that the kingdom has come down to you. So how do you go there? Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. I am the way to that state of mind. I am the way to that state of emotion where you can be rested and loving and being loved and peaceful. So do it my way because I am the way. And that way is the way of love. Of graciously receiving God's love, cleansing, forgiveness, God's making us whole, and reflecting and echoing that kind of love to your fellow men and women. That is the way to heaven. Not that other heaven in eternity, but that heaven in your heart, that kingdom that comes down to you when you do it the Jesus way. It's not some membership in some religion. It's not some ritual. It's a lifestyle. It's a mindset. Kailangan maiba ang mindset. Kaya sabi sa Romans 12, be changed by the renewing of your mind. You've got to change also your mind about what you think of heaven, what you think of God, what you think of eternal life, what you think of paradise, because the other thinking has never brought heaven down to earth anyway. Dapat alam natin yun. The disciples are commanded to teach the only way. To teach Jesus and Jesusness as the only way. And Acts 4:11-12 very clearly resonates. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Now this salvation, again, is not against this Dante's Inferno or fires of hell, while it is also a very sound interpretation. But this kind of salvation that Jesus was mostly talking about was more immediate. It is salvation from guilt, salvation from trouble, from depression, loneliness, isolation. It is salvation from feeling unworthy. Salvation from feeling like you would like to kill yourself because you're not worthy anyway. Salvation from fear that people are always ganging up against you, that always short of people's expectations. The salvation from that kind of hell that tortures people because they always measure themselves against the law. And there is no salvation into that thinking, that state of mind, that emotion, that peace, apart from Jesus and His name. Apart from what His name means, which is love, forgiveness, kindness, trust. Teaching about Jesus and Jesusness is all important. Not about doctrines, kung paano ka bibinyagan, gaano kahaba ang iyong buhok, ano dapat ang kulay mong suot pag nagsisimba ka. Walang kinalaman. Jesus and Jesusness is all about God's love. It's about love. It's not about the Jewish law. Dapat clear. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish under the law, but have eternal life under God's love. What does it mean to believe in Jesus? You say, Lord, I believe in you, I accept you, I am now saved, hallelujah. Ganun ba kasimple yun? Formula? Pwedeng formula yun kung alam mo, ramdam mo yung tunay na kahulugan, pero kung sinabi mo lang as empty memorized words, baliwala yun. Because to believe in Him is to believe in His teaching. In His teaching, that you should care for the poor and not reject them. That you should accept the stranger and the foreigner. That you must love even your enemy. That you must forgive no matter what. That you must accept people unconditionally. This is what it means to believe in Jesus. And yet, ang dami-daming Christian professing belief in Jesus, pero sobra-sobra ang bigotry, ang rejection of other people, ang self-righteousness, ang judgmentalism,
ang cruelty nila sa ibang tao na hindi nila katulad ng pananalig o may ibang interpretasyon ng scripture, hindi yun paniniwala sa pangalan ni Jesus. Dapat clear. Para yung paniniwalaan natin, tumatalab sa pang-araw-araw nating buhay kahit sa style ng paghiwa mo ng sibuyas. Wow, Jesus ness. Kita. Kasi dapat tumatalab yun. Matthew 22:36-40, in summary, tinanong si Jesus, what is the most important commandment? Sa dami, nalilito na rin sila o nililito nila si Jesus. Sabi ni Jesus, love. Love lang yan. You can go wrong with all the theologies and with all the exegesis and with all of this, but you cannot go wrong when you love. Hindi ka mapapagalitan ng Diyos dahil loving ka. Yung sumobra ka na ha, sobra ka ng loving. Takot na takot yung iba to love kasi baka naman makonsinti natin ng mga tao. Ay, kasi gusto nila maging Pharisee. Gusto nila mang-judge. Gusto nila magparusa. Parusahan niya makasalanan. Gusto magparusa. Pag gusto natin magparusa ng mga hindi banal sa ating paningin, ng mga kulang sa ating panukat, wala sa atin ang Espiritu ni Jesus. Mabuti magkalinawangan. Hindi mahilig magparusa si Jesus. Nung kaisa-isang beses na nagtataob siya ng mesa, naghahagis siya ng pera, nagpalayo siya ng mga tao, yun ay sa mga nagbebenta ng relihiyon sa templo. Yung babae caught in adultery, gustong batuhin ng mga tao, sabi ni Jesus, may bumato ba sa'yo? Wala po. Ay, hindi rin kita babatuhin. Yun si Jesus. Kilala niyo ba siya? O tayo na una-unang mambabato, gusto mo mambato. Lalo ko ikaw yung number 1, talaga gusto mo batuhin yung number 2. Nasa na? Diba? Na iba bigla yung spiritualidad dahil ikaw number 1. Ikaw si number 3. Pinangarap mo ba na yung number 3? Siyempre, pangarap mo, magmamarch ka sa kasal na yung train ng damit mo ay 3 metro. Nakatulad ng iba, pag ikakasal ko, Pastor, gusto ko po mahaba lakad. Iha, maglakad ka na sa Taft pa lang. Bumaba ka na sa PGH, maglakad ka na. Ang haba-haba pala na gusto ba? Lahat ganun ang gusto, di ba? Wala namang nangarap na gusto niyang mapaganon. Kaya yung babae caught in adultery, I'm sure the Lord understood from where she was coming and said, yung walang kasalanan, mauna nang bumato. Kasi lahat naman may kasalanan, iba-iba lang. How can you judge when alam mo naman may kasalanan ka, iba lang nga? Aba, hindi ako number 2. Oo nga, pero nagdadaya ka naman sa ibang bagay ng buhay. O ang proud-proud mo. Di kasalanan din yun, magkaiba lang. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Dapat maintindihan ng mga sinasabing Christian sila. John 1:12, ang linaw. Pag tinanggap mo siya, you become a child of God. Pero hindi yun yung tinatanggap ko po kayo, nakataas ang kamay ko, hallelujah. Pwedeng totoo yun, pag ramdam mo yung kahulugan. Pero kung salita lang yun na hindi mo naintindihan, baliwala yun. We are disciples to all people, to take them to Jesus, to teach them Jesusness, not Pharisee-ness. And yet, 99.9 of the time, ang ituturo sa'yo ng organized religion is Pharisee-ness. Kaya dapat suriin yan. We are disciples to all people to set them free from the law, to extend to them the kingdom of God, membership in the family of God, not in sectarian religion membership. We are disciples of all people to usher them to peace and rest. Yun ang bunga. Nagbabible study na po ako. Ang daming ko na pong memorize verses. Nagpabaptize na po ako. Nagsaserve na po ako. Peaceful ka ba? Hindi po. Tahimik ka ba? Are you rested? Hindi po. Kasi lagi akong nag-guilty. Lagi akong nagtatago. Dahil baka makita ko ng mga leader namin. Di wala sa'yo yung kingdom. Kasi yung kingdom is about peace. It's about rest. And you can enjoy it only when you know what it means that God loves you, God forgives you, God cleanses you, and God accepts you, no matter what. Dun ka lang matatahimik. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Now, pumunta tayo sa real heart of the matter. We are created to do good works. And that good work is to share Jesus. But there are many ways to do that, not only by preaching on a pulpit like this.
We are commanded to practice and teach Jesusness so that we will be witnesses. Di ba? Witnesses, hindi sinabing, be my witnesses. Yun ang sabi, hindi sinabing, be my preachers, be my teachers. No, sabi, be my witnesses. So kahit anong ang ginagawa mo, may witness kang pwedeng ibigay sa tao. Lahat may ministry na ituro ang Jesusness at i-infect ang world sa beautiful virus na ito. John 14:12 to 14, sabi ni Jesus, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this. So ang Kristiyano ay yung gumagawa ng ginagawa ni Kristo. Christ must be put back to Christianity. Kasi ang konti-konti na ng Christ sa Christianity, kung ano-ano ng mga sectarianism ang pumasok dyan. We are gifted and equipped to obey and implement this great command. Sasabihin niyo, ano naman ang role ko para makapag-share ng Jesusness so that people can be brought to the Father, heaven can be brought down into their hearts, meaning they will understand what it is to be forgiven, to be loved and accepted. Ephesians 4:11 to 12. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may maging propeta, ang iba yung mga ebanghelista, ang iba yung mga pastor at mga guro. You see, maraming works. Isa lang yun sa pastor. Ganyan, parang pastor na lang lagi. So, merong mga apostol, may mga propeta, may mga ebanghelista, may mga soul winners talaga. Meron naman mga prophets who are very good at expounding on the many things that many people cannot understand. Yun ang prophecy. Hindi yun ang uhula ka ng future. Meron naman mga apostles, they are the overall general leaders of a big body. At meron naman mga pastor. Yung mga pastor, kahit hindi gifted mag-speak, kahit hindi gifted mag-preach, hindi yun ang gift ng pastor. Ang gift ng pastor ay mag-alaga, magmahal sa mga tao. So nilalanggas-langgas mo yung mga sugat nila, niyayakap-yakap mo yung mga hindi ka yakap-yakap, pastor ka. Kasi yun ang ministry mo, parang pastor na nag-aalaga ng mga tupa. Kaya maraming pastor, hindi kailangan magaling silang preacher. So huwag yung pag-preachin yung pastor na hindi gifted. Kasi maraming gifts. Meron talagang prophet, magaling magsalita, magaling mag-expound. Prophetic work yon. May apostol, kaya nilang ilid ang maraming tao. Meron naman, kaya lang nilang ilid, a platoon of 10. Iba-iba. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. In other words, maraming uri ng mga leader, ang ending lang, pag lahat sila nagtrabaho, tatatag ang kapatiran, lahat makikinabang. Lahat may gift. Iba-ibang ministries, and ministers prepare and develop everyone for works of service, and the strength of the whole body of the church is assured. Pag yung mga main leaders, nagtrabaho lahat, ang trabaho nila, i-train ang lahat ng iba to be useful, to be functional, to be fruitful, ang bunga nun, lahat makikinabang. Kasi ikaw bawang, siya sibuyas, siya kamatis, pag pinagsama-sama pa lang kayo, magkakaroon ng ginisa. So, ganun din yung mga gifts sa church. Iba-ibang gift. Pag sama-sama tayo naglilingkod, nabubuo ang rekado. Sumasarap ang pagkain. Kaya kailangan, hanapin mo kanong gift mo at iserve mo yan. When you are not serving, when your gift is not surrendered to the church, you are cheating the church. Because remember, all the gifts were given by God for the purpose of strengthening His church. Secondary lang yung ma-enjoy mo siya privately in another endeavor. Kung may gift ka of teaching, number one, dapat nagtuturo ka sa mga Bible classes ng church. Kahit dekano ka o presidente ng mga universities dyan, secondary lang yon. Kasi ang mahalaga yung body of the Lord. So, hindi ka pinipigil na magtrabaho sa labas, maging teacher sa labas. Pero ang tanong, nag-teach ka ba sa church? Kasi kung hindi, ba't ka pabinigyan ng gift? Gusto mo, bawiin na lang? Magaling kang singer, kumakanta ka ba sa church? Hindi ka pinipigil na kumanta sa mga barako, sa mga kung saan-saan dyan. Pero dapat kumakanta ka sa church. Kasi ibinigay sa iyo yung gift na yan, primarily, to empower the body. Kasi pag hindi kayo kumanta, ako kakanta dito. Magsisi kayo dyan. Di ba? Kasi kanya-kanyang gift. So, yung gift mo, ano yun? Magaling ka ba sa strategy? Tumutulong ka ba to administer church projects? Anong gift mo? Yun ang calling mo. Doon mo ipapakilala si Jesus sa lahat. 1 Corinthians 12:12. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan.
The believers individually are like body parts with different functions. Walang useless. Hindi kailangan. Lahat useful. Those who feel useful or useless only fail to make themselves useful. Pero meron kang papel, may tinatawag na dapat mong gampanan. Romans 12:6-8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So, show the love of Jesus through preaching, if preaching is your gift. Kung ang paglilingkod natin ang ating kaloob, maglingkod tayo. So, kung ang gift mo ay service, works of service, pag ikaw ang naglinya ng mga silyang yan, perfect ang alignment. O di, yun ang gift mo. Do it. Gift mo ay maglingkod, mag-greet sa mga bisita, tumulong sa mga nangangailangan, magbigay ng guidance sa mga bagong dating, usherette ka, whatever, that is your gift. Hindi mas mahalaga sa iyo yung preacher, kasi pare-pareho kayo may role. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Gift yun, ha? Yung nagpapalakas ka ng loob. Hindi yung may sakit dinalo mo, tapos mo, alam mo, parang tatawagin ka na ng Diyos. Magsisi ka na. Yung, huwag ka na lang dumalaw. Maraming gano'n, ha, Kristiyano, dadalawin ka, tapos sabihin, siguro may kasalanan ka, no, pinapalo ka ng Diyos. Maglumayo ka sa akin, Satanas. Yung kasi itinuturo sa kanila sa church, mang-usig na may sakit. Walang Jesusness. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Alam ng Diyos naman kasi, marunong ng arithmetic yan, kaya ka binibigyan ng sobra, hindi para sa yung sobra, para yun ipamigay mo. At alam mo na kung saan dapat binibigay yan sa mga gawain ni Jesus, hindi kailangan lagi sa loob ng church. Kasi marami namang gawain outside of the church. Yung paggawa ng mabuti, pagtulong sa mga kawawa, gawain din ni Jesus yun, kahit hindi sa loob ng simbahan. Hindi naman nakakulong si Jesus sa simbahan eh. So, pwede ka maglingkod sa labas. Pero pinaglilingkod ka sa loob, clear dapat yon. Dapat kasali ka doon sa body. Kung pamumuno man, mamuno kayo ng buong sikap. Maraming pastor, hindi administrators. Hindi talaga leaders, pastor talaga. So, dapat yung mga gifted with administration and with leadership, sila yung mag-lead. Teamwork ito. Hindi ito one-man show. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin niyo yan ng buong galak. Nagpapakain ka ng nilugaw sa mga tao na nagugutom sa kalye. Katulad ka rin nung nagpipreach sa buong malaking bulwagan, pareho lang kayong natutuan Diyos sa inyo. Kasi iba-iba ng assignment. Alam naman sabihin ng Diyos, ikaw, small time ka, lugaw ka lang. Diyos nga nag-assign eh. So, ba't ako yung assign dito kung small time pala? No, because everything is important. The love of God must be expressed in many ways. And we were gifted to express it, to amplify it, to make it beautiful. Marami pang ibang gifts and callings and missions, like giving and hospitality. Meron tayong church sa Minana, kasi nung unang panahon, may mga nagbukas sa mga bahay nila sa gawain. Romans 16:1-5. I commend to you our sister Phoebe. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of His people and to give her any help she may need from you, for she has been the benefactor of many people, including me. Masabi ni Pablo, si Ate Phoebe, kahit saan pumunta sa inyo, mga churches sa buong sinukob, tanggapin yung mabuti. Grabe ang paglilingkod niyang kapatid na yan sa ating mga kapatiran, sa akin man. So, parangalan niyo siya na bagay sa mga mababait at mapaglingkod na anak ng Diyos. Greet Priscilla and Aquila, sabi niya, my co-workers in Christ Jesus. You see, co-workers ang tawag sa kanila ni Paul, hindi niya sabi mga tauhan ko. My co-workers in Christ Jesus. They risk their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets at their house. So may isang bahay sa tahanan ni Priscilla at Aquila, at hanggang ngayon pinag-uusapan natin sila, 2,000 taon na ang lumipas. Just because they opened their home. Nagbukas sila ng sambahay. And they were immortalized. Practice. Teach Jesusness sa isip, sa salita, at sa gawa. 1 Timothy 4:14, do not neglect your gift, which was given to you.
Kung hindi nyo pa nakikilala ko anong gift nyo, isipin nyo lang, saan ba ako magaling na nag-e-enjoy ako pag ginagawa, at ito'y mabunga, at lahat ng pinaglilungkuran ko, nag-e-enjoy din, very probably that's your gift. Ngayon, tuwing magtuturo kayo, tulog lahat, hindi yun ang gift nyo. Kung nagpipreach kayo, walang nakikinig, hindi yun ang gift nyo. You cannot shine in your right place if you're trying to occupy a wrong place. So, dapat hanapin mo talaga kung saan ka. Huwag kang gaya-gaya, ay gusto ko rin yung gift niya, gagayahin mo. Iba-iba naman ang tawag. Iba-iba ang calling. Kung mahilig ka mangurot ng mga bata, huwag kang magturo sa Sunday school. May kanya-kanya yan. May gift talaga napakatyaga. Gift yon. We must appreciate and celebrate God's gift to each one. Rest, you will be saved from the many demons that torture you because of guilt, because of depression, loneliness, sadness, isolation. Yun ang kaligtasan kay Jesus. What an all-important teaching. What a most important mission work. Kaya sabi sa 1 Corinthians 1:23, we preach Christ. We preach Christ crucified, a stumbling block to Jews. We preach Christ, love, grace, a stumbling block to Jews, to the law, to legalism. Kitang-kita nyo yung magkaibang pananaw na yun. Hindi sila pwedeng paghaluin. Kasi pag pinaghalo nyo, nakakalito. May mga time na ang bait nyo, may mga time na ang sungit nyo. Dahil minsan law, minsan love. Huwag nang malito. Give to people what you want to receive from God and from other people as well. And that is love. Don't burn the bridge over which you two must pass. Huwag nyo ipagpilitan yung judgment, yung law, yung legalism, kung ayaw nyo, sa iyo nyo rin i-apply yun. Sabi nga ni Jesus, do to others as you would want them do unto you. 1 Corinthians 9:16, woe to me if I do not preach the gospel. Not religion, not sectarianism, not a particular congregation. Woe to me if I do not preach the gospel of Jesus, which is the gospel of love, which is salvation and freedom from the law. Napakahalagang gawain. Kasi konti na lang ang Kristiyano sa planeta. Among the Christians, napakakonti pa nun talagang nasa Jesusness. Marami nasa Mosesness pa, nasa Phariseesness pa. Malaki ang trabaho natin mga kapatid. Kaya hanapin nyo yung gift nyo, employ it outside of the church, employ it inside the church especially, and we all move forward to follow the command of Jesus. Be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Because we want people to be saved from the hell in the future and the hell in their hearts now. Ang dami-dami kaya ngayon nagpapakamatay. Ang dami-dami mga nakikipag-usap sa akin sa Facebook. Ang kapatid ko po, marino, nawawala siya sa barko, baka tumalon. Kasi kung ilang araw na linggo siyang depressed. Ang dami-daming nagpapakamatay. Biruin mo yun. Kasi lang, wala sa kanila yung kingdom. Kasi kulang sila. Pag nakikita lang yung Facebook, yung iba lagi may kotse, may bagong relo, may bagong damit, they feel miserable because they compare themselves with others. Kailangan ng mga tao si Jesus. Hindi lang relihiyon, si Jesus. Kailangan yung love na yun. Romans 7:6. But the law no longer rules over us. And it cannot have any power over us. Hindi ka na i-judge, wala nang effect yan. Now we can serve God in a new way by obeying His Spirit.
your conscience, your love, your tenderness, which is inborn. People were born in the image of God. You're born to love, you're born to care, you're to forgive, to embrace. And if all the scars and pains and wounds of life has made you think otherwise, better go back to the meaning of life. Jesus is life, Jesus is the way. Dapat a new change of heart. Kailangang baguhin para tumalab. Now we can serve God in the new way by obeying His Spirit and not in the old way by obeying the written law. Yung law na ibinabato natin sa isa't isa, tuwing gusto natin silang i-judge, tuwing gusto natin silang saktan at itiwalag, sabi niya, we no longer live under that. 2,000 years na yung news, hindi mo pa alam. Kailangan luminaw. At pag naintindihan natin kung gaano kalinaw yan, maintindihan natin, yes, dapat kong hanapin ang gift ko. Yes, dapat kong gamitin ang gift ko so that the church could be empowered to preach this gospel to the ends of the earth. May role tayong lahat. Jesusness to the ends of the earth. This is the great mission. And the great question is, what is your personal assignment? Romans 14:12. So then each of us will give an account of ourselves to God. May accounting, pananagutan natin yung gift natin na hindi ginamit. Dapat gamitin. Tapos may premyo naman. Pag ginamit mo, di gamitin mo na lang. Total, doon ka rin sasaya. Kung orchid ka, dapat nakakapit ka sa puno para sumaya ka. Kung cactus ka, dapat nasa buhangin ka. Kung water lily ka, dapat nasa tubig ka. Lumagay ka sa lugar para ka sumaya. Pag hindi ka masaya, kapatid, wala ka sa lugar. Mag-isip-isip ka. Walang kailangan mga elaborate theories para malaman mo kung bakit ka nandyan. Pag hindi ka masaya, it means you are not in the right place. Hanapin mo yun. Sayang ang bawat araw that you are in the wrong place. Because when you are in the wrong place, your right place is empty. And when your right place is important and it is empty, somebody else has to sit there for you. And then this somebody will have to abandon his correct place, so lahat na di-displace. May role ka sa church na ito. Dapat may ginagawa mo yun, hindi ka lang audience. Dapat may ginagawa ang lahat. May pananagutan tayo. Yung mga iba, manonood na lang ng message at worship in the comfort of their home sa YouTube. Well, kung napakalayo nyo, hindi kayo makarating, mabuti na yun kaysa wala. Pero yung kayang-kaya mong pumunta, doon ka na lang nanonood, tapos bless na bless po ako. Oo, na-bless ka sa amin. Kami ba na-bless sa'yo? Ikaw na lang ang na-bless, wala ka na lang contribution dito. Hindi ka man lang magpunas-punas dyan o mag-ayos-ayos dito. Tapos blessed na blessed ka. Yung tunay na be-bless, nagiging blessing. Because when you receive it, you give it away. You keep only what you give away. And you lose what you selfishly keep. These are the basic rules of life. Dapat napahalataan na natin yan early on. So how are you doing your part? 1 Corinthians 5:10, we must all stand before Christ and be judged. Everyone will get what they should. They will be paid for whatever they did, good or bad, when they lived in this earthly body. So alam na natin yon. Live well. Live correctly. Do your part and get your gamitin na sa tama dahil merong eternal repercussions. Panginoon, turuan niyo kami, unang-una to appreciate our freedom through your Son Jesus. To appreciate your love and not to use this freedom as a license to do wrong, but to use this to be empowered to love, to take care of others, to give of ourselves,
and to be open enough to receive love. Teach us not to be defensive as to refuse love and attention. Teach us, Lord, to be open to your kindness and goodness. At kami man, nawa madakila namin kayo sa pagtingin sa aming mga sarili, sa pumumuhay ayon kung paano mo kami binigyan ng mga spiritual gifts. Pagbulay-bulayan natin sumandali mga kapatid, have a quiet and a heart-to-heart talk with God. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay, magdalanginan para sa isa't isa, makinig ng mga mensahe, at dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha, Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel.